Magandang araw mga kabayan. Napahiya po itong si Boyeng Rimulya sa kanyang pagharap sa Senado kay Senator Marcolita. Dahil bendalo, abay, binanatan po siya ni Senator Marcolita. At yan po yung ating isa sa ating pag-uusapan. At mga kababayan, mukhang nagkakaroon na nga po ng hindi magandang pangyayari sa loob ng Malacanang dahil nagpalit na naman si Bongbong Marcos ng kanyang Head of Presidential Security Command. May kinalaman kaya dito si Amy Marcos lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi na marami na daw po yung nagbigay ng litrato, video o USB patungkol sa allegation niya at pagkanta na bangag nga po itong kanyang kapatid. Kaya siguro may mga pagbabago po pati sa security ni Bongbong Marcos. Di kaya maraming security yung may hawak na video o litrato na sila ay sumisinghot sa loob ng Malacanang. Nako po mga kabayan po natin. Mamaya babalikan natin yan at itong si Claire Castro galit na galit pa rin po sa pag-pressure ng taong bayan na kailangan nang magpa-hair follicle itong si Bongbong Marcos. Sabi niya nga paulit-ulit daw na magpa-drugi testing daw itong si Bongbong Marcos. Kailangan naman talaga. Lalong-lalo na 'di ba? Na si Amy Marcos mismo, no other than 'di ba, kapatid ni Bongbong Marcos ang nagsalita na siya po ay isang adik. At ang matindi pa, sinasabi nga mismo sa Malacanang po sila sumisinghot. Di mo ba? So, kailangan talaga magpa-hair follicle nitong si Bongbong Marcos. Pero obvious masyado ha, mga kababayan po natin. Kasi itong si Claire Castro, dinidepensahan niya na hindi na daw po ito kailangan. Abay, bakit hindi kailangan? Kailangan niyang patunayan yan. Or else, hindi po titigil ang taong bayan sa pagtatawag dyan sa kanyang amo na si Bongbong Marcos na isang adik. Sige, panoorin natin yung kanyang naging interview sa GMA News. Papa-DNA test daw si Senador Amy Marcos. Ito na naman tayo sa hair follicle test ng First Family na. Kung gusto niyo magpa-DNA, di go ahead. Go ahead. Pero hindi po pakikinggan kung anumang hamon ang gusto ni itong si Senator Amy Marcos. So, hindi naman po, opo, go ahead. Hindi pa rin po magpapa-hair follicle test itong pamilya Marcos. Ano para ano ang patunayan? Para ano ang patunayan? Matagal na napatunayan na nag-negative ang Pangulo sa isang drug test. Sila pa ang nagbigay nito bago mag-eleksyon, naniwala sila dito, at pati ang St. Luke's, ang pamunuan ng St. Luke's na nagbigay ng certificate about dito, pinatunayan, kinonfirm ang kanilang test, ang kanilang evaluation. So alam niyo mga kababayan po natin, habang dinideny po nila, habang hindi po sila nagpapa-hair follicle, habang dinidepensahan po nitong asong ulol, mukhang bangag na rin po ito si Claire Castro Kaya kung magkakaroon ng hair follicle, dapat isama na rin itong si Claire Castro. Sa kanyang pananalita po at sa kanyang biglang nagagalit kapag siya po ay tinatanong, mukhang gumagamit na rin po ng pulburon itong si Claire Castro. Di ba? So, kaya palagay ko kailangan na rin pong isama ito. At kung wala po siyang tinatago o walang tinatago, yung buong pamilya, hindi totoo yung sinasabi ni Cathy Binag, sinasabi ni Jonathan Morales na nakasama siya sa tukang. And ngayon, ito na, pinapatunayan na ni Amy Marcos. So, ang napakagandang challenge na lang para mapahiya nila si Amy Marcos at yung mga taong nagdadawit sa kay Bongbong Marcos sa isyu ng droga ay magpa-hair follicle. Pero hanggang ngayon, nangangatwiran pa rin, nagpapalusot pa rin ang number one propagandista, obstructionist, destabilizer na si Claire Castro. Ayaw daw. Kasi bakit daw magpapauto, bakit daw utusan ng presidente? Putang ina. Siyempre, di ba siya ay empleyado ng taong bayan? At dapat kung anong gusto ng taong bayan, dapat yun ang masusunod. Dapat nga mag-resign na siya Kasi ang sigaw ng taong bayan is Marcos resign na. Pero nagmamatigas pa rin. Pilit pa rin baguhin, pilit pa rin makabawi. Wala na. Baon na siya Tapos magmamalaki siya ngayon. Na hindi na po babahain yung Manila, hindi na po babahain ng Cebu. Uy. Hair follicle muna para maniwala ang taong bayan. So, ano pa? Para sirain ang Pangulo? So, ano na naman ang susunod nilang iuutos sa Pangulo? Yaw. Ang Pangulo ang uutusan talaga nila? O For syempre, this?
Hindi naman utu-uto ang Pangulo. Siyempre, kailangan utusan. Alam niya patunayan. Di ba? Sige. Kung ayaw niyo, di bangag, ate, kang itatawag kay Bongbong. Kasi ayaw niya patunayan eh. Takot siya eh. Ikaw, ganun din tawag sa'yo. Bangag adik na rin. Kasi ayaw mo rin eh. Bakit? Nung panahon ba ni dating Pangulong Duterte, hinahamon din naman siya. Di ba? Ibalik na naman kay Pangulong Duterte. Wala na girl. Move on ka na girl. Kaya sa issue ni Duterte. Dahil hindi po siya ang presidente. Hindi po siya ang presidente. Si Bongbong Marcos ang presidente ngayon. Doon tayo kay Bongbong Marcos. Huwag mo na idamay si Duterte. Pinakulong nyo na sa dahig. At the same time, anong issue ni Duterte ngayon dyan? Hindi naman siya ang presidente. Si Bongbong Marcos yung nakaupong presidente ngayon. So, nasa kanya po ang kailangan niyang patunayan na siya ay hindi bangag. So anong ginawa niya? Ang presidente, ang Pangulo, alam naman natin kung paano magtrabaho. Sino ba? Magaling talaga siya magtrabaho. Kaya bagsak yung ekonomiya, no? Ang foreign direct investors sumatras na, yung ginto natin naubos na. Ang galing talaga niya magtrabaho. At mali-malita. Hindi magtrabaho para magkaroon ng magandang bansa tayo. Kundi trabaho, magaling sila sa trabahong pagnanakaw. Yun lang yung magaling yung amo mo. Nag-aasal na parang gumagamit ng droga ngayon dito? Ang Pangulo ba o sila? O ikaw, mukhang ikaw yung gumagamit ng illegal na droge. Again, mga kababayan po natin, dahil sa issue ng paggamit ng illegal na droge ni Bongbong Marcos, mukhang naglilinis po sila ngayon. Again, no, pinalitan po yung kanyang Presidential Security Command. Bakit kaya? Hindi kaya yung mga naunang security ni Bongbong Marcos may hawak na video, picture, na sila ay sumisingot, no? Sabog na pumaparte sa Malacanang at nakuhanan ng mga picture, litrato ng pasikreto ng kanyang mga security. O kung hindi man, pinagdududahan po ba nila yung kanyang dating head presidential security na nagbibigay ng impormasyon kay Amy Marcos? Bakit nila tinanggal? Alam nyo yung mga pagtatanggal ng biglaan, no? Yung pagsisibak ng biglaan, may ano yan may mga sikretong nabubuking. Patingnan mo yung ginawa nila kay Bersamin, kay Pangandaman, ang sabi nila nag-voluntarily resign, pero biglang pinagtatanggal po nila. Kasi nga, takot po sila na kumanta at biglang madadawit po sila. Siyempre, pag wala na sa posisyon, pwede nilang takutin kung ano man ang gusto nilang gawin dahil wala na po sa posisyon. Kagaya nito kay Bersamin ngayon. Kagaya nito kay Pangandaman ngayon. Yan ang kanilang ginawa. And ako naniniwala na yung pagpalit ng bagong Presidential Security Command, malamang may kinalaman yan sa paggamit ng pulburon at yung naging pahayag ni Amy Marcos na secure daw po yung mga pangalan ng mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya sa usaping paggamit ni Bongbong Marcos ng illegal na droge. Okay, so mga kababayan po natin, jump po tayo sa ating panibagong topic. Ito naman kung paano ginisa ni Senator Marcolita itong si Boying Rimulya dahil sa kanyang bendalo. Bobo kasi. Nagpapalusot po sila, no, na figure of speech lang daw po yun. Sige, kung malulusutan nila si Senator Marcolita. Panorin natin to. In several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must, Mr. President. If I will be required. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted this predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by these decisions? Mr. Mr. President, the new ombudsman
intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision, and the rule of law is supreme. And therefore is not correct. And there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided that he is not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We're not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Can we expect that, Mr. President, for the Ombudsman to do? One minute suspension, Mr. President. So suspended. So, humingi po ng 1-minute suspension itong si Boyeng Remulla dahil kailangan niya po mag-explain doon sa kanyang sponsor kasi hindi pwede po siyang magsalita sa kanyang klaseng level ng interpellation and discussion ng budget. So, kailangan niya lang ibulong doon kay Gatchalian. Akala kasi ni Boyeng Remulla, mga kabayan po natin, iligtas na po siya. Ombudsman na siya. Akala niya siguro ligtas na po siya sa panggigisa ng mga senador. Nagkamali po siya. Nandyan po ang matapang na si Senator Marcolita. O ngayon, ano nangyari sa kanya? Kahihiyan po ang inabot niya. Imagine mo pa naman, DOG ka, abogado ka, no? Tapos naging ombudsman ka, ikaw yung babali ng batas. Anong purpose pala ng batas? Bentalo na lang tayo nito. Kung sino yung tagatupad ng batas, sila yung babali. Dahil sila ay may power. Parang yung ginawa nila kay President Duterte na hindi dumaan sa tamang proseso. Ngayon, ayaw nila pabalikin si President Duterte. Ayaw nila bigyan ng interim release. Lalo-lalo na itong si Bongbong Marcos. Ay, yung mga ito, may pananagutan pa ito sila. Kumbaga sa ngayon, masaya pa po sila dahil sila pa nasa pwesto. Pero nakikita ko talagang iiyak po yung mga ito pagkatapos nitong si Bongbong Marcos. Malapit na po yan, nakikita ko mga bayan natin. Sobra na yung pressure ngayon at mukhang malapit na mag-resign si Bongbong. Current ombudsman right now, he intimated to me that he is very strict in not bending the law. In fact, he also intimated that he will abide by the Supreme Court ruling as he believes that the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that in his tenure as the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that in his tenure as the country's ombudsman, and especially in his quest to hold people to account and to put people in jail especially those who transgressed our laws, Mr. President. So those are the principles that he abides by, and those are the principles he will carry in his duty as our ombudsman, Mr. President. Mr. President, abiding by that principle and acting otherwise is different. You say that you abide by the laws strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country.
Mr. President, we thank the good gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, for bringing this up. And this is an opportunity for the current ombudsman to clarify his statements. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law to serve any other purpose, Mr. President, or to serve any other being, Mr. President. So, Can we, Mr. Sorry. President, that's why this is an opportunity, and as he intimated to me, that he will always put the rule of law as supreme, Mr. President. Mukhang nagbait-baita ngayon itong si Boyeng Rimulya, mga kabayan po natin, pagdating sa Senado. Pero pag sa mga media interview, akala mo siya yung hari. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the ombudsman to say it for himself. Tingnan natin kung papayag sila, di ba? Kasi ang gusto ni Senator Marcolita, mismo si Boyeng Rimulya yung magsabi, hindi si Gatchalian. Kasi walang tiwala po walang tiwala si Senator Marcolita na si Gatchalian yung nagsasalita. Na sinasabi niyang hindi siya magbibend ng law at susundin niya po yung batas. Sabi ni Senator Marcolita, okay, we will suspend our rules. Sige, si Boyeng Rimulya magsalita. 1 minute suspension, Mr. President, Suspension na with naman. all due respect to the good gentleman from Tarlac and Pampanga, the Senator Marcoleta, we have very, very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget plenary deliberations. With all So, masyadong defensive po, no? Itong si insertion queen, Risa Hontiveros. Masyado siyang defensive at sabi niya nga, hindi daw pwedeng i-cancel ang roles at hindi papayagan na magsalita si Boyeng Rimulya. Ayaw niya magsalita yung kanyang mga boss. Boss niya to eh. due respect to Senator Marcoleta. So I apologize that it may not be possible also this morning, Mr. President. So therefore, we are not entertaining the motion. We are not entertaining the motion, Mr. President, but the chairman remains fully capable of addressing the important issue raised by the good gentleman. All right, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Yes. Majority Leader. Muli, nagpapasalamat po kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po to ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman klaruhin yung kanyang mga nasabi. At wala akong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme. Oy, di nga, rule of law is supreme. Pero ginawa nila yan kay President Duterte. Wag tayo maniniwala sa kanilang mga pambubudol, mga kababayan po natin. Mga susunod sa batas, no? Susundin yung rule of law. Pero ginawa nila kay President Duterte. And now, no, yung plano nilang pagpapaimbestiga sa mga Duterte, kay BP Sara, no? At sa lahat ng mga kalyado ng mga Duterte. Pero yung mga tunay na involved sa pagnanakaw, korupsyon, ay mukhang pinagtatakpan pa po nila. And mamaya pupuntahan po natin, no? Hindi pala si Saldico ang pinakamalaking kontraktor. Mayroon pa pala yung CWS party list, si Congressman Garjola, Edwin Garjola ng CWS from Batangas. Siya pala yung pinakamalaking kontraktor. At ito daw po, mga kababayan po natin, ay bata ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. So hindi lang po siya sa flood control, no? Kundi yung mga kalsada naman, yung kanyang mga maraming hinahawakan. Yan ang pinakamalaking contractor daw po. Pupunta tayo dyan mamaya, mga kabayan po natin. Nabanggit ko lang ito sapagkat no, kapag kaalyado nila, itong mga contractor na ito, itong sila Martin Romualdez, parang tinatamad po sila o parang nag-aalangan po sila na imbestigahan. At parang ginagawa nilang pinapabagal ang galaw ng investigasyon. Pero kung hindi nga nila kaalyado, kapag nilaglag na po nila, dahil kinakanta na po sila, tingnan mo,
kung gaano kabilis nila imbestigahan. Naman si Saldico ngayon, ang nilaglag nila. And then, gumante rin Saldico, nilaglag sila ni Saldico. Napakabilis nila ngayon maglabas ng warrant. Pati po yung ilan sa mga involved, 17 lahat sila. Ganun pa rin, si Saldico ay hindi pa rin nila maaresto sapagkat wala po sa Pilipinas. Pinapatakas na nga po nila yung mga major player na ito na involved po sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. And itong si Boyeng Remulla, dapat hindi rin ito bibigyan ng malaking budget Kasi alam naman po natin, nagagamitin lang ni Boyeng Remulla ang kanyang budget, hindi para mapanagot ang tunay na magnanakaw, kundi para pabagsakin lang ang mga Duterte. Ito po yung purpose kung bakit si Boyeng Remulla ay nandyan ngayon sa Ombudsman. At hindi nila malilito yung taong bayan, hindi nila mapapaniwala sa kanilang mga propaganda at ang kanilang mga palusot. Okay, so usaping palusot mga kababayan po natin, ito nga si Bongbong Marcos ay nag-anunsyo kahapon, di ba? Sinabi niya na ipapaaresto na daw po mga kababayan po natin itong mga involved. Nagtaka tayo bakit si Bongbong Marcos na po ngayon ang nagsasalita, hindi na po itong si Claire Castro. So, mukhang may bago silang gimmick-gimmickin. Okay, so ang ombudsman, sinabi nga dito, ay mayroon po siyang 441.7 million na net worth ngayong 2025. Tingnan mo, napakalaki. Sinasabi nila si BP Sara daw yung korap. Magkano lang, sa Tatay Digong daw yung korap. Hindi ka umabot ng 100 million ang kanilang yaman. O ito, tingnan mo, ang lalaki po ng pera nila. At palagay nyo po ba, yan na yung pera nila? Baka 1/4 lang po yan. At ang malaking pera ay nakatago sa mga mali-malita. And dahil, sabi ko nga, hindi po sila titigil itong mga propagandista. Tingnan mo ngayon. Yung mga panawagan nila ay hindi lang Marcos resign. Dinadamay na nila si Vice President Sara. Dahil ito po ang kanilang purpose, mga propagandista na mga makakaliwa. Tatanggalin nila si Marcos, tatanggalin nila Duterte, kasi sila po yung magti-take over. So anyway, babalik tayo dyan mamaya. Nakita lang po natin dahil dumaan na po sa atin wallet ng mga kasandalohan natin. Sige, isa-isahin natin mamaya. And itong si Ping Lacson, hindi po siya nagtagumpay sa paggamit niya kay Saldico bilang VIP witness. May plan B po siya. Ayan, si Bernardo na ngayon ang kanyang nilalabas at sinasabing kanyang VIP witness. Pero wala na naniniwala dito. Sinasupalpal na nga po itong si Ping Lacson ng ilang mga kritiko ni Bongbong Marcos at mga kalyado ng mga dilawan. Ping Lacson in his privileged speech said, And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback, but not to the president. the president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, do you believe that? Grabe ang tawa po. Mga kababayan. Go ahead. Now, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olaivar, Undersecretary Adrian Bersamin. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and Ayan Lacson. So, imbis na maprotektahan ni Lacson si Bongbong Marcos, siya na mismo yung naglaglag kay Bongbong Marcos nung sinabi niya na itong si Bongbong Marcos ay walang kinalaman sa nangyayaring insertion. So, sinabi niya na rin na incompetent at so stupid itong si Bongbong dahil sa pinagagawa ni Ping Lacson. In short, walang naniniwala sa drama na gusto nilang gawing palusot. Imbis na mapaganda ang imahe ni Bongbong Marcos, ilalo pa pong napasama, mga kababayan. so stupid that his undersecretary ito, walang takot sa kanya. But Ping diba? Lacson cannot tell me that these underlings operated without the knowledge of the president. We're not Boom! Panis. talking about millions here. We're talking about billions.
I mean, isn't it rather odd? Is that believable? I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? Di ba? Na imbes na mapagtakpan si Bongbong Marcos at mapaganda ang kanyang imahe, pinalabas pa ni Ping Lacson na stupid and incompetent itong si Bongbong Marcos. Dagdag kahihiyan pa sa kanyang mga kababayan po natin. So maraming salamat dyan. Okay, punta na po tayo dito sa isang topic po natin. No? Kung saan sinasabi nga na talagang talamak pa rin yung nangyayaring corruption nga. Hindi pa ito matatapos. At yung mga involved dito, sinasabing na wala yung dokumento, na wala yung kanilang computer, patunay lang na talagang pilit nila tinatago at pinagtatakpan yung pagnanakaw sa ating bansa. Imagine mo, secretary at ASIC magkasabwat, district engineer, assistant district engineer, tang-ina, wala patang malinis na nasa DPWH ngayon. Pati yung opisina, sinunog para lang mawala yung mga ebidensya na sinasabing nagtuturo daw kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, kay, I think, mayroon pa kay Atayde, yung nasunog na opisina ng DPWH. Imagine nyo, gagawin nila ang lahat para mapagtakpan lang. Itong mga nagwi-witness ngayon, si Alcantara, si Hernandez, palagay nyo, hindi ito nasusuhulan na ngayon, hindi ito nagkaroon ng parang magandang arrangement para pipiliin lang po nila kung sino lang ang kanilang pwedeng ilaglag. Kaya nito ngayon si Bernardo, hawak na po ni Ping Lacson. Palagay nyo, papaniwalaan pa natin yung kanyang credibility. Wala na eh. Yung tunay na nagsalita, kagaya ni Master Sergeant Cotesa, sinisira nila. Kung ano-ano yung ginagamit ng notaryo. Hindi naman issue yung notaryo eh. Issue ang kanyang sinabi, kung gaano katotoo. Sinasabi nilang hindi totoo at hindi credible yung source ni Cotesa. Bakit nila ngayon pinapa-aresto si Saldico gamit yung statement ni Cotesa? Diba? And ngayon gusto nilang magbaliktad si Cotesa. Puntahan natin ito, mga kabayan natin. Na binebenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress. Bintahan ng budget sa DPWH. Pero mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Pero nung Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects na nagsama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Ayan, Bongbong Marcos. Ayan pa, marami pa kayong problema, hindi pa kayo nag 1/4 sa napakaraming problema na pinaggagawa nyo. Dahil po sa napakalaking sindikato nyo. Hindi nyo pa lahat nalinis, marami pa ang lumalabas. O palagay nyo, yung batang kongresmang ito, magsasalita ito kung walang hawak na ebidensya. Kaya again, hindi po nagkamali si Vice President Sara sa kanyang mga pasabog sa korupsyon, sa pagiging corrupt ni Martin Romualdez. Hindi nagkamali po si Tatay Digong sa pagiging weak leader, incompetent at stupido na presidente nitong si Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, magkukunwari ka na ako yung nagsimula, ako yung tatapos nito. Ikaw naman talaga nagsimula. Dahil nagtalamak ang korupsyon nung pag-upo niya. So, siya yung nagsimula. Kaya matatapos din kung siya ay magre-resign. Balikan natin ang batang congressman. Daviste. Grabe, oo. Sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila naintindihan. Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binibenta? At sino ang bumibili? Paki-explain nyo nga po, Kong. Basically, para ikaw ang maging contractor, normally, may kickback pag manalo ka na. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-a-advance na ang mga contractor. Ang lupit na kabayan po natin na hindi pa approve ang budget, pero nagre-release na ng pera. Wow, sana all.
Kaya hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Pangandaman. Hindi ako naniniwala na walang kinalaman dito yung nasa palasyo. Napakalaking sindikato eh. Saan sila kukuha ng i-advance nila kung wala po silang pera na hawak? Assurance. Pero Alamak. ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso ang advance. Pero ang lumabas nga din sa mga hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng NEP, meron na. Pero Wow. ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan eh. Anong assurance ko na Grabe no, billion-billion ang pinag-uusapan. Imagine mo, ikaw, district engineer ka district congressman ka, ibibenta mo ang iyong budget. Bahala na lang sila gumawa, bigyan ka na lang ng porsyento na makuha mo. Ang lupit. Makukuha. makukuha ko kung nagbigay nga ako ng pera? Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga Lupit. opisyal ng DPWH dahil hindi po siya nabigaw sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero base lang po sa dokumentong ito, nahula ng DPWH 1 year in advance na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. At ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko, may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin, Grabe no, nawala yung kanyang mga computer. So, sinira na nila yon. Kasi malamang kung may mga solid evidence, nandun sa kanyang computer. Grabe yung si Asi Cabral na yun, no? Mukha pa lang, hindi mapagkatiwalaan eh. Nung humarap po sa pagdinig sa Blue Ribbon, nakala mo ang linis ng pagmumukha ng Puchay, no? Puchang ina, napakalaking sindikato pala, no? Babae, hindi nahiya. Napakalaking sindikato. Dapat yung mga yan talaga. Hindi lang masama magsalita dito. Ang kababayan po natin, sabihin na natin kung anong dapat gawin sa kanila. Yun dapat, hindi na yun hayaang makatakas pa. Sigurado makakatakas na naman yun. Sigurado wala na yun siguro sa ating bansa ngayon. O baka hindi na yung mahagilap. Dahil sa napakalaking pera na kanila na kulimbat. Kaya nilang magtago, kaya nilang mangibang bansa. Kaya si Bunuan ngayon, saldi ko. Ako naniniwala, Martin Romualdez, wala na rin sa ating bansa yan. ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng... Kaso ang problema dito, mga bayan po natin, kung yan ay bata nila, sigurado pagtatakpan naman nila yan. Yung ICI is created by Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang mastermind. Tunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... Region puro yung nasunog. Pero... Hindi naman nasunog yung central office. Masunog, di ba? So, malamang mayroon pong kasama dyan. Yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Wow. So, meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang... At ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan, kayong dalawa congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha ng higit sa 1 billion eh. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun. Una, bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen,
May allotment ako eh. Diba? May pera, may ano ako, Hindi, pondo. bibiling ko na yung ano nyo, yung allocation nyo. Opo. Ibig pag binili niya, siya na ang mag-execute. Sana mag-implement. Oo. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon sa district? Isang bebenta, bago pa nasa NEP pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may ni Ikaw. paunang ba? Ganun ngayon, pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Oho. Nako. Ngayon po, paano natin natukoy, Kong Lian, na ang nasa likod na itong ang si Congressman Garjola? Si Anong Congressman connect niya? Garjola mismo ay ang namumuhunan sa mga kontratang ito. Pero sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong, kaya siya may access siguro sa mga deals. Pero marami po kasing mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years. At iilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Okay. Pero of course, we would like to give the benefit of the doubt na may anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon at sabi po by December 15, maraming makakasuhan o makulong at sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Garjola, hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context. Si Congressman Edwin Garjola ang pinakamalaking kontraktor sa Kongreso ngayon. Ito po ay ayon din sa ICI. Nung ako po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singson, pinakamalaki si former Congressman Zaldico. Pangalawa, si Congressman Edwin Garjola. Pangatlo lang si Diskaya. Mas malakas ito kay... Opo. Kasi si Diskaya ay hindi congressman. Si Edwin Garjola ay malapit sa mga gumagawa ng budget. So, ayan po, mga kababayan po natin. Hindi pala si Zaldico o si Diskaya, yung mga malalaking kontraktor. Ito pala si Garjola, na bata ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Yung umano'y involved sa mga malalaking construction, sa mga malalaking kontrata sa gobyerno. Bakit ngayon mukhang hindi pa po ito nasama sa investigation? Mukhang ito po is ililigtas ata nila kasi hindi natin nakikita na kasama Hindi natin nakikita na nababanggit sa ngayon ng ICI. Kasi alam ko yung mga nakapokus lang sila kay Zaldico Nakapokus lang sila dito sa mga Diskaya. Marami pa pong kontraktor sa iba't ibang bansa natin na involved po sa mga manumalyang flood control. Marami yung pinatawag noon sa Blue Ribbon ni Senator Marcolita. Pero nung time ni Senator Marcolita, inisa-isa silang tinatanong. Ngayon napapansin natin, dito po kay Ping Lacson, nakapokus lang sa Diskaya. Nakapokus lang dito kay Bernardo. Nakapokus lang dito po kay Zaldico. Yung iba parang napapabayaan na. Kaya nakikita natin, mukhang selective po yung investigation na ginagawa nitong si Ping Lacson at pilit pa rin nila pinagtatakpan ang involvement ni Martin Romualdez and ni Bongbong Marcos. And alam nyo mga kababayan po natin, itong sinasabi ni Bongbong Marcos na recommendation na kasuhan itong si Martin Romualdez, alam nyo parang nakikita ko isang kadramahan lang din ito. Ay sa totoo lang, hindi pa nila talaga kinakasuhan itong si Martin Romualdez. Recommendation pa lang. Di ba? And I don't know kung kaya niya bang ipakulong itong si Martin Romualdez, no? Kasi kung makukulong itong si Martin Romualdez, sigurado kakanta yan. Lalaglag niya itong si Bongbong Marcos. Di ba? Sa matinding involvement sa pagnanakaw sa flood control project. Hindi lang flood control Baka ito lahat ayuda, farm to market road. Lahat may kickback yung nasa palasyo Okay, so usapin ng baha. Ayan, nangako na naman si Bongbong Marcos sa kanyang upland kontra baha na hindi na daw babahain yung Manila at Cebu dahil sa kanyang bagong proyekto ngayon. At ang kanyang kasakasama ay ang gusto niyang paupuin as caretaker kung siya ay magre-resign. Ngayon, nagets ko na. Bakit si Ramon Ang? Si Ramon Ang, kahit siya ay mag-resign, dahil sa presyo ng taong bayan, si Ramon Ang yung magiging presidente, magti-take over. So, hindi pa rin siya kayang mapakulong. Kasi nga, best friend niya pa rin. So, ang ganyan ang kanilang diskarte. Huwag lang maupo si Vice President Sara. At ang kakapal ng pagmumukha, pati yung mga makakaliwa at mga dilawan nyo, ginagamit nila ang issue ngayon sa corruption. At ang imbis na Marcos resign lang, dahil si Marcos ang head of state, siya yung utak ng lahat na pagnanakaw, corruption, siya nagpirma ng budget, abay dinadamay nila ngayon si Vice President Sara. Ay yung mga kasundaluhan po natin, yung kapulisan po natin.
kailangan na po nilang mag-act talaga ngayon. Kailangan na po nilang umaksyon bago pa tuluyang mapenetrate po ng mga makakaliwang grupo, ng mga dilawan at ma-destabilize yung ating gobyerno. Kasi si Bongbong Marcos ang may kasalanan dito, bakit damay nila si Pipi Sara? Kasi gusto nila na sila ang opo at ginagamit nila ang issue ng corruption. Kaya kailangan mag-resign na si Bongbong Marcos, mag-take over si Vice President Sara para maayos ang ating bansa at hindi po tuluyang masisira at mapenetrate nitong mga makakaliwang grupo. Na ngayon, lalong nagpapalakas at ginagamit ng mga dilawan at mga makakaliwa. Lalong-lalo na rin yung mga bayarang paring Katoliko. Sundalo at pulis, tingnan nyo yung pangyayari ngayon at baka kailangan nyo ng umaksyon bago pa mahuli ang lahat. Yan ang po yung ating nakikita sapagkat nakikita natin ngayon. Yung dating ayaw magsigaw ng Marcos resign, ngayon sumisigaw sila ng Marcos resign, pero kailangan Marcos Duterte na ang kanilang gustong paresignin. Kasi po, ayaw nila na maupo ang Duterte kasi nung si Tatay Digo ang nakaupo, kaunti na lang yun sila Marami na po yung sumuko, humina yung kanilang recruitment. Ngayon, nagpapalakas po sila ng kanilang recruitment, nagpapalakas din sila ng kanilang puwersa. At dyan ang kasabuat nila, yung nasa Kongreso, yung mga legal front. Yan lang po, maraming salamat.